O, pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista? Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala ninyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Oh. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Mayroon pa akong mga opening statement dyan, mayroon pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. O, pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, MJ. And Congressman, ang pinaghugutan din po kasi nitong si VP Sara sa nakalipas na budget niya, nabigla rin siya na kahit na hindi niya ni-request, ibiglang sumulpot doon sa kanyang mismong budget. Na-encounter din ito sa DSWD din ata, yung sa ACA, pati sa COMELEC, kung maalala ko, bigla na rin merong naisingit doon. So, normal po ba na hindi sa isang ahensya na humingi ng budget, hindi niya ni-request, pero pagdating na lang sa sagaan na mismo, doon siya nabigla na lang sila na meron tumaas or nadagdagan doon na nasurpresa siya. Normal po ba ito? Hindi nasakup yun ng aking parliamentary inquiry. Basta ang akin lamang itinayo doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon. Ang opisina ng Vice President, pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko.